4 na kadete ang inirereklamo ng kapwa nila kadete sa Philippine Military Academy. 8 buwan daw kasing na ospital ang nagrereklamo matapos umano siyang saktan ng kanyang squad mates. Ang buong detalye sa Express Report ni Gary De Leon. Ilang taon matapos mamatay sa hazing ang 20 anyos na kadete ng Philippine Military Academy na si Darwin Dormitorio noong 2019. May panibagong kaso umano ng hazing na iniimbestigahan ng PMA. Ito ay matapos magahin ng reklamang paglabag sa Anti-Hazing Act ang isang 22 anyos na cadet 4th class laban sa kanyang squad mates. Minamaltrato raw kasi siya ng mga ito. Nangyari umano yung pananakit sa kanya noong September 2024 in several occasions until the last na pananakit happened noong September 29 which hindi na niya nakayanan kaya siya ay nag-report at yun nga na-hospital siya. Nitong June 30 lamang nakalabas ang biktima matapos ma-ospital ng 8 buwan. Sangkot umano sa pananakit ang isang cadet 1st class, isang cadet 2nd class at 2 cadet 4th class. Binubugbog daw siya especially kung nasa loob ng barracks. Samantala, base sa full and impartial investigation ng PMA, lumalabas na hindi raw ito may tuturing na hazing. The injuries were caused by their classmates venting out their frustration on their squad mate, which because they believe the performance of their classmate is affecting their squad. The incident does not fall under the legal definition of hazing as stated in the Anti-Hazing Act. 3 mula sa 4 na mga nanakit sa biktima ang pinatawanan ng parusa. The 2 classmates who directly inflicted physical harm to the victim were suspended in the academy. The squad leader was meted with the highest maximum disciplinary action. 60 demerits, 210 touring hours at 210 confinement days ang parusa sa squad leader ng biktima. Sa ngayon, inihahanda na ng biktima ang kanyang mga dokumento para maghain ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.